A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang papuri ukol kay Allah at nakasapat na siya. Pagpalain ni Allah at pangalagaan ang lingkod niya at propeta niya si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng kanyang mag-anak niya at mga kasamahan niya. Sa oras na ito, ang ating tatalakayin patungkol po sa mga katanungan. Ang una, ano ang mga nakasisira sa pag-ayuno? Sagot, ang mga nakasisira sa pag-ayuno ay ang mga nakapagpapawalang bisa. Una, pakikipagtalik. Ikalawa, pagkain. Ikatatlo, pag-inom. Ikaapat, paglabas ng punlay sperm cell ng may pagnanasang sexual. Ikalima, anumang maipakakahulugang pagkain at pag-inom. Ikaanim, pagsusuka ng sadya. At ikapito, paglabas ng dugo sa pamamagitan ng hijama. Ikawalo, paglabas ng dugo ng regla o panganganak. Tungkol sa pagkain at pag-inom, ang patunay nito ay ang sabi ni Allah sa kahulugan nito sa wikang Tagalog, kaya ngayon ay makipagtalik na kayo sa kanila at hangarin ninyo ang isinatungkulin ni Allah sa inyo. Magsikain kayo at magsiinom kayo hanggang sa lumitaw sa inyo ang puting sinulid ng liwanag ng madaling araw sa itim na sinulid ng dilim ng gabi. Pagkatapos ay lubusin ninyo ang pag-ayuno hanggang sa gabi. Quran Kabanata 2 at talata 187. Tungkol sa paglabas ng punlay, sperm cell, ng may pagnanasang sexual, ang patunay nito ay ang sabi ni Allah sa banal na hadith hinggil sa nag-ayuno. Iniiwan niya ang pagkain niya, ang pag-inom niya, at ang pagnanasa niya. Alang-alang sa akin, itinala ito ni Ibn Majah. Ang paglabas ng punlay, dala ng pagnanasa ay batay sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa pakikipagniig ng isa sa inyo ay may kawang gawa. Sinabi ni Allah, usugo ni Allah, kapag ba tinugon ng isa sa amin ang pagnanasa, magkakaroon ba siya dahil doon ng gantipala? Sa tingin ba ninyo, kung inilagay nito ang pagnanasang ito sa ipinagbabawal, magkakaroon ba siya ng kasalanan? Kaya gayon din kapag inilagay niya ito sa ipinahihintulot, magkaroon siya ng gantimpala. Itinala ito ni Imam Muslim. Ang nakasisira ay ang pumulandit ng punlay. Dahil dito, ang matimbang na pahayag ay na ang paglabas ng madhi ay hindi nakasisira sa pag-ayuno, kahit paman ay kalakip na pagnanasa at pakikipagniig ng walang pagtatalik. Ang maipagkakahulugang pagkain at pag-inom tulad ng intravenous feeding na ang naipampapalit sa pagkain at pag-inom, dahil ito kahit paman hindi pagkain ni pag-inom, gayon paman ito ay maituturing na pagkain at pag-inom, yamang maipampapalit sa mga iyon. Ang maituturing na katumbas ng isang bagay ay nauukol rito ang kahatulan niyon, dahil doon nakasalalay ang pananatili ng katawan sa paggamit ng karayom ng intravenous feeding sa pangkahulugang ang katawan
ay nanatiling tumanggap ng sustansya dahil sa karayom na ito at hindi nakatatanggap ng sustansya sa pamamagitan ng ibang gamit. Ang paggamit naman ng karayom na hindi nagdudulot ng sustansya at hindi na ipampapalit sa pagkain at pag-inom, ito ay hindi nakasisira ng pag-ayuno, ginamit man ito sa ugat o sa mga laman, muscles o sa alinmang bahagi ng katawan. Ang pagsusuka ng sinasadya, ibig sabihin, isusuka ng tao ang nilalaman ng tiyan hanggang sa lumabas mula sa bibig niya. Ito ay batay sa hadith na isinalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu an na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sino mang magsuka ng sadya ay ulitin ang ayuno at sino mang napilitang magsuka ay walang pag-uulit ng ayuno sa kanya. Itinala ito ni na Imam Abu Dawud at Tirmidhi. Sa kadahilanan kaugnay roon ay kapag sumuka ay nawawalan ng lamang pagkain ang tiyan at nangangailangan ang katawan ng pipigil sa kawalang laman na ito. Dahil dito masasabi natin na kapag ang pag-ayuno ay isang obligasyon, hindi ipinahihintulot sa tao na sumuka dahil kapag sumuka siya ay masisira ang pag-ayuno niyang isinatungkulin. Ang paglabas ng dugo dahil sa hijama, batay sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na hinto ang pag-ayuno ay nagsasagawa at pinagsasagawaan ng hijama. Itinala ito ni na Imam Al-Bukhari at Imam At-Tirmidhi. Paglabas ng dugo ng rigla o panganganak, ito ay batay sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa babae, hindi ba kapag nagrigla siya ay hindi magdarasal at hindi mag-ayuno? Isinalaysay ito ni na Imam Al-Bukhari at Imam Muslim. Nagkaisa ang may kaalaman na ang pag-ayuno ay hindi tinatanggap mula sa nagririgla at sa tulad niya ang dinudugo matapos manganak. Ang mga nakasisira na ito ay hindi nakapagpapawalang saysay sa pag-ayuno maliban ayon sa tatlong kondisyon. Una, ang kaalaman. Ikalawa, ang pagkaalaala. At ikatatlo, ang pagsasadya. Ang nag-ayuno, hindi nasisira ang pag-ayuno niya sa pamagitan ng mga nakapagpapawalang saysay na ito malibang ayon sa tatlong kondisyon ito na siya ay nakaalam sa patakaran ng Islam at nakakaalam sa kalagayan o oras. Ikalawa, kung siya ay hindi nakakaalam sa patakaran ng Islam o sa oras, ang pag-ayuno niya ay tanggap batay sa sinabi ni Allah sa kahulugan nito sa wikang Tagalog, Panginoon namin, huwag mo kaming sisihin kung nakalimot kami o nagkamali kami. Quran, Kabanata 2 at talata 286. At batay rin sa sinabi niya, walang pagkakasala sa inyo sa anumang pagkakamali ninyo, maliban sa sinadya ng mga puso ninyo. Quran, Kabanata 33 at talata 5. Ito ay dalawang pangkalahatang patunay. Tungkol naman sa hindi nakaalam sa oras, nasasaad sa Sahih Al-Bukhari ayon kay Asma bint Abu Bakar, kalugdan silang dalawa ni Allah ang nagsabi, itinigil namin ang pag-ayuno sa panahon ng propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan. Sa isang araw na maulap at pagkatapos ay lumitaw ang araw, pag-uulit. Lumitaw ang araw, itinala ito ni Imam Al-Bukhari. Hindi ipinag-utos ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang pag-uulit ng ayuno. Kung nagkataong ang pag-uulit ay isinatungkulin, talagang ipinag-utos na sana niya iyon sa kanila. Kung nagkataong ipinag-utos niya iyon sa kanila, talagang ipinarating na sana iyon sa umma dahil ang sabi ni Allah, tunay na kami ay nagbaba sa paalaala at tunay na kami rito ay talagang mag-iingat. Quran, Kabanata 15 at talata 9. Kaya yamang hindi na iparating sa kabila ng
pagkakaroon ng mga pagbubunsod sa pagpaparating nito, magpatatanto na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi nag-utos niyon sa kanila, yamang hindi niya ipinag-utos iyon sa kanila ang pag-uulit ng ayuno, mapagtatanto na iyon ay hindi isinatungkulin. Tulad nito, kung sakaling bumangon ang tao mula sa pagkatulog, pagkatapos ay naging pagkatulog at inakalang niyang siya ay nasa gitna pa ng gabi at kumain o uminom, at pagkatapos ay naging malinaw sa kanya na ang ginawa niyang pagkain at pag-inom ay noong nakalipas na pala ng pagsapit ng madaling araw. Hindi niya kailangang ulitin ang ayuno dahil hindi naman niya alam. Tungkol naman sa ikalawang kondisyon, siya ay nakaalaala. Ang kabaligtaran ng pagkaalaala ay ang pagkalimot. Kaya kung nagkataong kumain siya o uminom, dala ng kaniyang ulitin, iyon. Ito ay batay sa sinabi ni Allah. At kaya kung nagkataong kumain siya o uminom, dala ng kaniyang pagkalimot, tunay na ang pag-ayuno niya ay tanggap at hindi kailangan sa kaniyang ulitin iyon. Ito ay batay sa sinabi ni Allah. Panginoon namin, Panginoon namin, huwag mo kaming sisihin kung nakalimot kami o nagkamali kami. Quran, Kabanata 2 at talata 286. Na nagsabi naman si Allah bilang tugon dito, ginawa ko nga. At batay na rin sa hadith na isinalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu an, na ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam nagsabi, ang sino mang nakalimot habang siya ay nag-ayuno at nakakain o nakainom, lubusin niya ang pag-ayuno niya sapagkat pinakain lamang siya ni Allah at pinainom. Isinalaysay ito ni Imam Muslim. Ang ikalawang kondisyon, ang pagsasadya, ito ay kapag ang tao ay makapiling. At ang ikatatlong kondisyon, ang pagsasadya, ito ay kapag ang tao ay makapipiling gawin ang nakasisirang ito sa pag-ayuno. Ngunit kung siya ay hindi makapipiling gawin ito, tunay na ang pag-ayuno niya ay tumpak. Maging siya man ay pinilit o hindi pinilit, ito ay batay sa sinabi ni Allah hinggil sa napilitan sa paggawa ng kawalang pananampalataya. Ang sino mang nakagawa ng kawalang pananampalataya kay Allah pagkatapos ng pagsasampalataya niya maliban sa sino mang pinilit, habang ang puso naman niya ay napapanatag sa pananampalataya. At ang sino mang nagbukas ng dibdib sa kawalang pananampalataya, para sa kanila ay galit mula kay Allah at ukol sa kanila ay sukdulang pagdurusa. Quran, Kabanata 16 at talata 106. Kaya kapag ang hatol na kawalang pananampalataya ay napapatawad dahil napilitan, ang anumang mababa parito ay higit na karapat-dapat patawarin. Ito ay batay rin sa hadith na isinalaysay buhat sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay na si Allah ay nag-alis sa kalipunan ko ng pananagutan sa pagkakamali at pagkalimot kapag napilitan sila. Tinala ni Ibn Majah. Alinsunod dito, kung sakaling pumasok sa ilang nang nag-ayuno ang alikabok, sa ilong nang nag-ayuno ang alikabok, at nadama niya ang lasa nito sa lalamunan niya at bumaba ito sa bituka niya, hindi masisira ang ayuno niya dahil hindi niya isinasadya iyon. Gayon din kung sakaling napilitang tumigil sa pag-ayuno dahil napilitan lamang, tunay na ang pag-ayuno niya ay tanggap dahil hindi piniling mangyari iyon. Ito ang isang usaping kinakailangang maunawaan, na ang lalaki kapag nasira ang pag-ayuno niya dahil sa pakikipagtalik sa maghapon ng Ramadan, samantalang ang pag-ayuno ay isinasatungkulin pa sa kanya, tunay na magre-resulta sa pakikipagtalik niya ang 5 bagay. Una, ang kasalanan. Ikalawa, ang tungkuling ipagpatuloy ang pag-ayuno sa nalalabing mga oras ng pag-ayuno. Ang pagkasira ng pag-ayuno niya. At ikaapat, ang pag-uulit ng ayuno. At ikalima, ang pamayad sala.
Walang ipinagkaiba kung siya ay nakakaalam sa isinatungkulin sa kanya nang gawin dahil sa pagtatalik na ito o hindi nakakaalam. Ibig sabihin, kapag ang lalaki ay sinatungkulin, ibig sabihin, ang lalaki ay nakipagtalik sa oras ng pag-ayuno sa Ramadan habang ang pag-ayuno ay isinasatungkulin pa sa kanya. Ngunit hindi niya nalalaman na ang pambayad sala ay isinatungkulin sa kanya, ipatutupad pa rin sa kanya ang mga naunang patakarang kaugnay sa pag-ayuno dahil sinadya niya ang nakapagpapawalang saysay sa ayuno at ang sadyaang paggawa niya ng nakapagpapawalang saysay sa ayuno ay nag-obligang ipatupad sa kanya ang mga patakarang kaugnay sa pagtatalik. Bagkus sa isang hadith na isinalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu an, nabanggit na may isang lalaking pumunta sa propeta sallallahu alaihi wasallam at nagsabi, "Usugo ni Allah, nasawi ako." Nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ano ang napasawi?" Nagsawi ito, "Nakipagtalik ako sa may bahay ko sa Ramadan habang ako ay nag-ayuno." Itinala ito ni Imam Al-Bukhari at Imam Muslim. Ipinag-utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagbabayad sala gayong sa may bahay. Ang pambayad sala gayong ang lalaki ay hindi nakakaalam kung may pagbabayad sala na kailangan sa kanya o wala. Sasabi natin na ang pag-ayuno ay sinasatungkulin sa kanya ay may pahiwatig ang pag-iingat dahil sa kapag nakipagtalik ang pag-ayuno, ang nag-ayuno sa Ramadan habang siya ay naglalakbay, halimbawa hindi inuobliga sa kanya ang pagbabayad sala tulad halimbawa kapag ang isang lalaki ay naglalakbay kasama ng may bahay niya sa Ramadan habang sila ay dalawa ay nag-ayuno at saka nakipagtalik sa may bahay niya, ito ay walang pagbabayad sala. Iyon ay dahil sa ang naglalakbay kapag nasimulan niya ang pag-ayuno ay hindi siya inuobligang tapusin ito. Kung nanaisin niya, lulubusin niya ito, at kung nanaisin niya ay ititigil niya ito at uulitin pagka-uwi. Si Allah ay higit na nakakaalam sa tama at sa Kanya sumasangguni at bumabalik. Pagpalain ni Allah at pangalagaan ng propeta nating si Muhammad, sampu ng lahat ng mag-anak niya at mga kasamahan niya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض. نحن بكم.